Welcome muli dito sa tutorial series Learning MS SQL for Beginners. Sa video na to ay pag-aaralan natin pa para mag-combine ng columns sa select statement. Pero bago natin umpisa ng tutorial, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa YouTube channel, please consider subscribing, like and share this video, and click the notification bell para lagi update sa mga bagong uploads ko. Meron akong ginawang query dito sa SQL. Kinuha ko yung lahat ng fields sa table na employee. Okay, so ang gagawin natin is magko-combine tayo dito ng fields. For example, yung LNAME, FNAME, MNAME, tsaka yung XTNAME. So may iba't ibang paraan pa para mag-combine or mag-concatenate ng columns or fields dito sa SQL. So unang gawin natin is yung parang in-store natin sa isang variable. Hindi siya totally variable pero yung pinaka format niya kung paano siya ginawa is parang nag-store tayo doon sa isang variable. Halimbawa, ang nagiging pangalan natin ng field natin ngayon is yung emp name. Okay? Then equals to yung mga fields na gusto nating i-combine. Halimbawa, unahin natin si fname. Then, gagamit tayo ng concatenator operator which is the plus sign. Lalagyan lang natin ng space, another plus sign, then lagyan naman natin si mname. Okay? Mname plus another space. Lagay natin ang last name. So, lname plus another space. Okay? Then, yung extension name or ext name. Then, maglalagay tayo ng comma sa last na field. Okay? So, try natin i-execute yung command na to. Execute. Yun. So, na-execute siya. Pero, kung makikita ninyo, dito meron tayong null na xname. So, ibig sabihin wala silang mga suffix or mga extension name. Dito naman kay Luis, meron siyang extension name si Junior. Tapos si Javier Santiago Aguirre. Okay, Senior. So, dalawa silang, meron dalawa lang pa. Dalawa lang yata. Kung siya makita yung iba. Okay, so dalawa. Then, ang naging problema dito is, since null or walang value yung extension name sa karamihan, so yung naging output dito is, si Luis at saka si Javier lang yung merong complete name, yung name. So, para ma-display yung name ng employee kahit wala siyang value or null, gagamit tayo ng function sa SQL which is the isNull. Then, maglalagay tayo ng parameter. Okay. Pag null siya, so ano yung kanyang gagawin? So, i-blank lang natin. So, dalawang ano lang. Single quote. Okay, let's run this SQL. Okay, so yun na kompleto na yung ating pangalan. Okay. So, ito pwede rin nating gawin dito para wala siyang null na naka-display. Yung xname, gamit tayo ng isNull. Then, yan. And execute natin. Okay, so kapag wala, so empty string lang or blank string. Para at least magandang tingnan yung ating table or yung output ng ating query. So, may mga functions na pwede magamit sa SQL. Kagaya nito isNull. Dito naman, gusto natin makuha lang yung first letter ng middle name. So, we can use the substring. Then, kung saan position mag-umpisa, then yung kung ilang character. Okay, so starting position, tapos so since isa lang yung kukunin natin, 1 din yung ilalagay. Okay? Para pag in-execute natin to, yun, so 1D Santos, Maria D. Reyes. Pero, gawin natin is, lagyan natin ng period. Ito na lang. May space na kasi dito. So, period, para yung period na to nakadikit dito sa
name na kinuha lang natin yung pinaka-initial niya. Then, execute. Okay? So, yun. Na-display natin was, for example, Juan D. Santos. Meron siyang period. So, isa itong para mag-combine ng columns sa SQL. So, another way of combining columns is using concat operator or concat function. So, gawin natin concat. Then, ilalagay natin yung mga fields. Alam mo, si fname. Then, dudugtungan natin ng space. Ilalagay natin si substring. Imname. 11. Then, another, maglagay tayo ng period. Okay. So, period, tapos may space. Another is yung lname. Then, yung another space pala. Tapos yung extension name. Extension name. Okay. Tama na ba? Okay, so let's try to execute this command. Okay, so we have here no column. So, lagyan natin ng column as emp name na lang. Ayan. So, meron tayong emp name dito using the concat function or yung operator using the concat function ng MS SQL. So, I hope na may natutunan kayo sa video na to. Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please consider subscribing, like and share this video, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong uploads ko.